Xander po ito at si Angel. Morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At sa ngayong tagapakinig Opo, kayo. ng DJXL. Opo, ayan. Ang amin hong himpilan dyan po sa Boracay, ang nakakarating po sa inyo ay yung RMN Aklan. Tama ba? Siguro po, dahil dito, mukhang masyadong... Opo. Kalibo pala. RMN Kalibo. Opo. Opo. Si Sir Ricky, mabigay ko lang yung kanyang kung paano ko siya nakilala. Nung tayo ay nag-cover ng Undas, dyan po sa Boracay, si Sir Ricky yung ating guide. Wow. Oo. Si Sir po ay, tama po, ilang taon na ho kayong nagmamaneho o pumapasada po ng tricycle? E-trike, sir, nasa 2011 kasi nag-umpisa ang e-trike dito sa isla ng Boracay. Pero bago yun, nagbabiyahe na rin ako ng tricycle dito. Opo. So mula 2011 hanggang e-trike ngayon, na. e-trike ang gamit. Sir Enrique, meron po kayong panawagan sa ating pamahalaan kasabay nga po ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Yes, ma'am. Nagpapasalamat ako muna sa ating mahal na Pangulo dahil sa pagmamahal niya sa mga taong nahihirapan sa kanilang hanap buhay, lalo na yung mga driver. At yung mga driver na bibigyan ng ayuda ng ating gobyerno ay yung mga gumagamit ng mga gasolina or crudo. Pero kami mga electric ay nahihirapan din sa aming hanap buhay dahil dito sa isla ng Boracay ay kumukunti ang dating ng turista. Alam naman yan ng tourism kung gano'n ang epekto ng away sa Middle East kaya kumukunti ang turista na pumapasok dito sa ating bansa. Sa inyo ho bang grupo meron na hong parang pag-uusap-usap na kayo po ay dudulog halimbawa sa DOTR o kaya po sa LGU para mabigyan din po kayo ng ayuda? Ang sa akin na narinig, ang bibigyan lang ng ayuda dito ay yung mga gumagamit lang ng gasolina or crudo. Opo. Ang mga e-trike level ay parang hindi yata kasama dyan sa mga ayudang ibibigay ng ating gobyerno. Iyon nga Sir Ricky, baka sabihin kasi ng ating mga kababayan, bakit kayo kailangan bigyan ng ayuda? Oo. E-trike naman ang inyong Electric. ginagamit. Paliwanag nyo nga po Sir Kaya Ricky. Kaya nga ma'am yung ang ating gobyerno ay mamimigay ng ayuda sa mga naaapektuhan. Ang point doon, sa gumagamit ng gasolina ang naaapektuhan. Kami mga e-trike ay naaapektuhan din dahil nga sa konti ng turistang dumarating sa isla ng Boracay. Parang Sir Ricky, parang domino effect. Kumbaga, hindi kayo directly nagpapakarga ng gasolina o diesel pero kumukonti po yung mga turista na sumasakay sa inyo. Yes, sir. Ganun nga ako. Saka sa dami na rin ng mga e-trike na tumatakbo dito sa isla ng Boracay, nasa humigit na sa 800 e-trike at tumatakbo sa isla ng Boracay. At ganoon din ang boundary namin na hindi pa tumataas at saka yung aming battery. At ang isa pang dinaraing namin dito ay ang pagdami o yung mga tinatawag nilang wash or hop-on na isa rin sa nakakabawas ng aming kita. Pero sir, 'di ba malapit na po ang panahon ng tag-init Tag-init, o oo. bakasyon. Umaasa ba kayo na madaragdagan po ang inyong kita lalo na't marami na namang turista ang bibisita diyan po sa Boracay? Sana nga ma'am na patuloy na dumami ang mga turista dito sa isla ng Boracay. Pero hindi natin hawak ang panahon kung darating pa ang mga bakasyonista dito dahil sa kaguluhan. Opo, kasi nga po nagtitipid din ho yung iba sa pamasahe, pati ho yung travel medyo nag-re-restrict. Yes, sir. Oo. Ngayon ba sir, masasabi ba natin na ilang porsyento kaya sa inyong tansya yung ibinaba ng turismo diyan sa Boracay since nga po nagkaroon ng giyera diyan po sa gitnang silangan? Sa aking pagkarinig sa tourism, talagang bumaba ang turista. Hindi ko lang matyansya kung ilan pero alam naman nila yan na
Talagang kumunti ang turista sa Pilipinas na dumarating, saka dito sa isla ng Boracay. Opo. Sir, tama ho ba na medyo mas mataas po ang ano diyan, yung cost of living, yung kumbaga ho yung presyo ng mga bilihin mas mataas po pati ng gasolina at diesel? Sa diesel, sir, maabot na ng 107 per liter dito. 107 pesos. Oo. Oo. At saka sa gasolina naman ay nasa 87 yata per liter. At sa kuryente naman, nasa 14 hanggang 15. Yung Opo. itinaas. Opo. Yung itinaas po ng kuryente. Eh syempre, yung mga e-trike nyo, sinasaksak yan, Oo, di ba? Para china-charge. tumakbo. Oo, china-charge. Yeah. At ang problema pa dito, pag nagkaroon ng malawakang brownout sa ating bansa, ay maapektuhan siyempre kagamit ng crudo, ang mga generator na yan, so maapektuhan ang aming battery. Opo. Paano ho yan kung halimbawa kayo po ay nananawagan na ganito, mabigyan din ho kayo ng ayuda? Paano ho kung wala? Wala tayong magagawa dyan. Pero meron lang sana akong suggestion sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, na kung maaari yung ayuda na binibigay nila sa taong bayan na para sa mga fuel subsidy ay nakikita nyo, di ba, sa mga lansangan, ang mga realista na kahit na magbibigay sila ng ayuda sa mga driver, nakikita pa rin natin yung mga driver dahil hindi sila kontento sa ayudang ibibigay sa kanilang gobyerno na pansamantala lamang. Dahil sana magbigay ng gobyerno ng solid na patakaran para hindi na maapektuhan ang ating mga driver. Halimbawa, yun lang nung pagtanggal ng excess tax at saka mga VAT, di ba? Yan naman ang panawagan ng mga driver ay bumaba ang presyo dahil ang ating gobyerno ay may kapangyarihan na ibaba ang presyo ng gasolina sa ating bansa. Opo. Kumbaga po yun po yung pinakapangunahin sanang gawin, hindi po yung ayuda-ayuda. Yes, sir. Samantala lang yan. Isang linggo wala na yan. Magdadagdag na naman ng ayuda. Dapat itong matagalang solusyon sa ating problema sa ating bansa. Tsaka para at least lahat tayo, everybody happy, 'di ba? Lahat magbebenepisyo, Opo, correct. 'di ba? Kasi yung subsidy na nga 'yan sa ano lang 'yan, tricycle, sa jeep, 'di ba? Kumbaga hindi para sa lahat. Oo. Dahil ang laki ng pinapatong ng ating gobyerno para ibenta yung mga crudo na yan, mga gasolina sa mga mamamayan. Nasa 37.5% ang pinapatong ng ating gobyerno para sila yung magkaroon ng pera. Dapat tanggalin na yung mga excess tax na yan ang mga VAT na yan Tapos bumili ang ating pamahalaan, gobyerno, ng gasolina ng maramihan at sila ang magbenta sa mga mamamayan na gumagamit ng gasolina or crudo sa mababang presyo lamang. Opo, kaso parang hindi na ho yata interesado ang pamahalaan na gawin pong public entity yun hong ang bentahan po ng crudo kagaya po ng Petron na ibinenta na nga ho sa private sector. Kaya ngayon ang problema natin Dapat dinggin nila ang panawagan ng mga mamamayan para sige pagpapaganda ng hanap buhay ng ating mamamayan sa bansang Pilipinas. Iyon. Opo, Opo. Sir Ricky, marubdob Oo. Sir Ricky, yung mga kaibigan niyo po ba dyan ng mga nagpapasada ng mga tricycle, yung mga tradisyonal, Meron pa ba? Oo, meron pa ba dyan? At kung meron pa, kailan daw kaya sila mabibigyan ng ayuda? Yung mga tricycle dito ma'am, ano na lang, for cargos na lang. Meron dito nagbabiyahe yung mga multicab, mga van na lang. Dahil yun ang service ng ang public utility vehicle ng aming korporatiba. Pero ano ho yung binabanggit nyo kanina na yung mga gumagamit pa rin ng diesel at gasolina? Sino po yung mga yon? Yun nga sir, yung mga van, yung mga multicab, So wala nang mga tradisyonal na mga tricycle. wala na. Electric na lahat. Opo. Paano ho yung mga single na motor? Oo, meron din. Pero hindi po siguro, yun, di ba hindi sila yun din. legal? Kumbaga po hindi yun legal yung habal-habal na as a public transportation. Sir, legal na sir, dahil binigyan sila ng permit ng LGU, Malay.
makapag-biyahe na dito sa isla. Opo. So makakatanggap sila ng 5,000, hindi rin? Yun ang ating aalamin, sir. Okay. Legal pala doon. Kasi yun yung inano yan nirerentahan yan, di ba? Ng mga turista para sila yung makapunta halimbawa sa ibang mga tourist destination, kung gusto nila mag-stroll-stroll, di ba? Mas kasi nakakalusot. Oo. Hindi lang dun, ma'am. Talagang naghahatid ng pasahero. Opo. Siguro po, Sir Ricky, bago tayo magwakas sa ating panayam, baka meron ho kayong panawagan sa Department of Transportation o kaya po sa lokal na pamahalaan po ninyo dyan sa Aklan. Yun. Sana masama kaming mga e-trike driver. Dahil isa rin kami sa naapektuhan ng kita dito sa isla ng Boracay. Kahit hindi sabihin na hindi kami gumagamit ng crudo or gasolina. Sana mabigyan din ng ayuda ang mga e-trike driver para sa lahat ng mga driver. At ito ay ibigay lamang sa mga active. Dahil dito sa isla ng Boracay, maraming mga e-trike driver ang hindi na active. Yung mga active lang sana. Opo. Sir Ricky, maraming salamat Thank po sa you inyong po. panahon po. Ingat po kayo. Kamusta po ang maalon ba dyan? Kahapon, sir, napakalakas ng hangin. At nagkaroon ng competition sa Bulabog Beach ng mga kiteboarding. Kiteboarding. Oo. Opo. Opo. Maraming salamat po, Ginoong Enrique Matarundo. Mag-iingat po kayo, sir. Maraming salamat din sa inyong pagkakataon binigay sa akin at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong himpilan. Sana ito ay makaabot sa lahat ng mga taong dapat makaabot ang panawagan ni Enrique Matarundo na isama ang mga e-trike driver sa ayuda ng ating gobyerno. Maraming salamat, Pangulong Marcos. Thank you po. Opo. Hayaan nyo po ite-text namin kay Attorney Claire Castro na panoorin po yung ating episode ngayon. Thank you po, Sir Enrique Matarundo. Unang-unang beses nyo po yung narinig dito po sa DZXL News na paano nga naman yung mga e-trike driver. Correct. Kung ang mga truckers kanina sa straight to the point, di ba? Na hindi kasi sila nakakasali, yung mga truck, di ba? Ngayon po, pati yung mga e-trike, gusto na nilang sila mabigyan din ng ayuda. Kasi nga naman, charge yan Kung tataas nga naman yung singil sa kuryente dahil nga sa pagtaas nga ng